Hello and welcome back to my channel. This is Fred. Kung first time mong mapanood tong video ko, welcome. And in this video, pag-uusapan natin yung isa sa pinaka-importanting topic siguro na pag-uusapan natin. Kasi pag-uusapan natin yung isang napaka-importanting tanong sa buhay, yung meaning and purpose of life. At para masagot natin yan, um, magbibigay lang muna ako or mag-share muna ako ng ilang ideas para gawin nating context or basihan ng mga pag-uusapan natin. Okay? So, um, medyo malalim tong topic na to, pero ako kasi ang lagi kong um, goal or intention is to make it simple. So, although yung sagot dun sa tanong, kasi very complex na topic siya, pero susubukan natin na pasisimplihin para mas madali siyang intindihin. And then, sa mga susunod na videos, pag-uusapan pa natin in details. Pero kumbaga ito yung overview. So, babalik-balikan natin tong topic na to kasi pagbabasihan pa natin to sa mga susunod pang topic. Pero yun na nga, for now, pag-usapan natin yung meaning and purpose of life. So, meron ako ditong drawing board na gagamitin natin siya para mas ma-illustrate natin yung pag-uusapan natin. So, of course, pag sinabi nating meaning and purpose of life, kailangan magsimula tayo dun sa source, which is God. Okay? So, pag pumapasok sa usapan natin si God, ang karaniwang idea or perspective natin, pananaw natin pagdating kay God is parang pina-personify natin siya. Meaning, ginagawa natin siyang, meron tayong image sa isip natin, no? Kasi yun yung naituro sa atin, nakasanayan natin, nakalakihan natin na para siyang ito yung powerful na being, no? Na parang hindi naman natin maiwasan yun, natural yun kasi kumbaga mas madali tayong nakaka-relate kay God kasi kung pinipersonify natin siya. Pero ang nangyayari kasi is nalilimit natin si God. Pero that's okay. For the sake of discussion, okay lang. Pero in essence, hindi natin malilimit si God sa isang kumbaga yung image na nabubuo sa isip natin. So, for the purpose of this discussion, si God, gagawin natin siya or yung magiging context ng usapan natin, si God as consciousness. Okay? So, siguro narinig mo na yung all-knowing, di ba? Si God all-knowing, all-powerful, no? Pero, yun nga, yung usapan natin, ilalagay natin siya in the context of consciousness. So, sabihin na lang natin ganito. So, for example, kasi God is everything, no? So, yun yung madaling sabi. Pero, eto nga, for the sake of discussion na lang, let's say, in the context of consciousness, so, maggagawa tayo dito ng tatlong points. Sabihin natin na ito si God. Yan. So, ito in terms of consciousness to. Consciousness. So, sabihin natin may mga level of consciousness. No? Pero, lahat to is God. Okay? Pero, kumbaga, magsimula tayo dun sa source. Kumbaga, ito si God, yung pinaka-source. Yan si God. Ganyan. And then, meron tayo dito, sabihin natin another point. So, tawagin na lang natin itong soul. And then, another point, human.
Ayan. So, ito yung level of consciousness to, level of consciousness. So, in terms of consciousness nga yung usapan natin. So, pwede rin natin, kasi familiar tayo dun sa term na God, pwede rin natin siyang sabihin na spirit. So, siguro ito yung isa sa mga nakakalitong concept before. Kasi ako, personally, ito yung hindi ko mag-grasp na concept or idea, hindi ko maintindihan. Ano ba yung spirit? And ano ba yung soul? Kasi di ba pag um, na pag-uusapan yung parang aspects of being, yung mind, body, spirit, di ba parang laging sinasabing spirit, hindi bihirang mabanggit yung soul eh. Parang hindi siya ganun na pag-uusapan, parang or parang napag-aano siya, napag-i-interchange yung soul, spirit. So magulo, parang ano ba talaga yung pinagkaiba ng spirit sa soul? No? Parang pag sinabi bang soul, spirit na siya? Or yung spirit ba, same lang yun ng soul? So ito nga, para mas malinaw, i-distinguish natin yung spirit at saka soul. Okay? Si God, spirit siya. Perfect spirit. Okay? And then, yung soul is an aspect of God. Kumbaga, kasi nga, di ba, sabi nga natin kanina, God is everything, no? Kumbaga, itong soul and human, part pa rin siya ni God. Di ba? Kasi, ano bang, there is nothing that is not, kumbaga, God is everything. If God is everything, there is nothing that is not God. Parang ganon, in other words. So, ayun nga, going back, si God is perfect spirit. Yung soul, hindi pa siya perfect spirit. Yung soul is nag-evolve siya into spirit. So, yun yung evolution ng soul, no? Hindi lang dito sa earth, kumbaga all throughout sa ibang incarnation ng soul, no, yung nagkakaroon siya ng form, yung evolution na yon is for the soul to evolve into perfect spirit. Kaya di ba isa sa mga gospel or isa sa mga teachings ni Jesus, di ba yung be ye perfect or be perfect as my Father in heaven is perfect. So, ang tinutukoy doon ni Jesus is yung soul natin, kumbaga, ang intention natin or ang purpose natin is to evolve yung soul natin into becoming a perfect spirit just like God. Kasi 'di ba, we are created in the image and likeness of God, which is spirit. Hindi siya baliktad. Ang ginagawa kasi natin, and mostly sa religion, ganyan yung ginagawa natin, we create a God based on our image, no? Nababaliktad. Imbis na tayo were created in the image and likeness of God, gumagawa tayo ng sarili nating God in the image and likeness of us. No, yun na nga yung ginagawa natin, yung pina-personify natin. So, yun yung first concept na gusto kong maging malinaw sa atin, yung distinction ng spirit and soul. Okay? So, yung soul, nag-evolve siya into perfect spirit. Yun yung soul evolution. No? So, meron tayong, nabanggit nga natin kanina, ito yung iba't ibang level of consciousness. So, marami yan kung tutuusin, pero dinivide na lang natin siya or ginawa nating 3 na lang para simple nga yung maging approach natin. Sa mga later na videos, pwede nating laliman pa yung usapan. Pero for now, okay na muna to kasi kumbaga ito yung mga major or kumbaga itong 3 lang, mas magkakaroon na ikaw ng idea or ng better understanding mamaya pag pinag-usapan natin yung meaning and purpose
of life. Okay, so levels of consciousness. Ngayon, meron tayong tinatawag na fall of consciousness, no? Sa Bible, ayan um, yung naging experience ni Adam and Eve, no? Yung parang nag-fall daw sila or yun, sabihin na lang natin nag-fall or nag ano sila yung sa Garden of Eden, no? So metaphorical siya eh. Pero kumbaga ganun yung nire-represent niya, parang fall of consciousness. So meaning nag-fall siya into gamit tayo ng ibang color. So red na lang. So ito, so from pure spirit, nag-fall siya, no? Nag-fall yung consciousness doon sa human consciousness. So ito yung na-experience natin, yung consciousness at a human level. Okay? So yung soul, ito yung so ito nga yung aspect, 'di ba? Kanina nabanggit natin yung soul is an aspect of God. So kumbaga parang sa rainbow, 'di ba, yung isipin natin na si God siya yung buong rainbow. Ngayon yung soul, tayo yon, individual soul, sabihin na natin, so sobrang dami nun, 'di ba? Yung mga nag-incarnate na soul. So yung rainbow, kumbaga naghiwa-hiwalay yung colors niya. Okay, 'di ba? Parang sa ano yan, yung sa prism, 'di ba? Yung white, parang siya yung combination of all colors. Pag dumaan siya sa prism o kaya sa diamond, no? Yung white, nadi-divide yung color niya into different colors. Yun na nga yung rainbow colors. Pero kung tutuusin, yung color na yon is still a representation of the white color. Kaya lang, iba yung form niya. 'Di ba? So, meron tayong yung Roy G. Biv. Kumbaga, yes, individually may sarili-sarili silang qualities, pero yung pinaka-essence ng color, no, yung pinaka-essence ng white, meron pa rin silang part nung color na yon. Although magkakahiwalay sila, kumbaga, lahat sila meron pa rin, kumbaga, fragment ng color na yon. May part pa rin, may aspect pa rin. Pero kumbaga, nagkaroon na sila ng sarili-sariling qualities. So, pag i-compare natin siya sa pagiging tao, yun yung mga personalities natin. Yung different rainbows na yon. Different colors of the rainbows. So, yan yung iba't ibang kulay ng personality natin. So, kaya 'di ba, hindi tayo magkakapare-parehas ng personality. 'Di ba? So, yan, later on, pag-uusapan din natin yan kasi maraming mga tools, no, na makakatulong para part of knowing ourselves, 'di ba? Part of our journey of self-discovery is yung knowing our personalities. Kasi kumbaga, parang, ano to eh, part of the soul, evolution of the soul, di ba? Yung nabanggit natin evolution of the soul kanina. So, part doon is yung magsimula tayo dito sa human level. Di ba? Dito kasi tayo lahat nagsisimula. And part of that knowing is yung understanding ng personalities natin. Di ba? Kumbaga, parang ganito, kung gusto nating makilala si God or mas maintindihan siya, kailangan makilala muna natin yung sarili natin. Kasi nga, di ba, we are all aspects of God, of our Creator. So, kumbaga,
lahat tayo merong fragment, may part ni God sa atin, within us. And then, nagkaroon-karoon lang tayo ng iba't ibang personality, but kasi nga God is everything. Kasi hindi pwedeng hindi tayo kasali doon. Kasi hindi na magiging God yun kung hindi na everything yun. Kung merong excluded or kung merong hindi kasali doon. Kumbaga, hindi na ano na hindi na nami-meet yung ano natin, yung essence ni God. Hindi na nami-meet yung essence ni God pag merong excluded doon, pag merong hindi kasali. So with that, masasabi natin na tayong lahat is aspect of God, 'di ba? Meron lang tayong iba't ibang personality. So, yun nga, meron iba't ibang tool na nakakatulong diyan. Recently lang, no, aaralan ko yung astrology, yung enneagram, yung ano yun, yung MBTI, yung Myers-Briggs. Yan yung mga nakakatulong na mas makilala natin yung personalities natin. And then, yung tools na yon, yes, tools sila to understand ourselves, to know our personalities, pero ang isang mas importanteng nagagawa ng mga tools na yon is to help us transcend din. Kumbaga, to go beyond those personality. Kasi underneath those personality is our true selves. Kumbaga, itong personality kasi, ito kasi yung color or yung image na pine-present natin dito sa physical world. Kumbaga, ito yung color natin. Ito yung personality natin. Pero underneath that, yung true nature natin, which is yung soul, no? So, itong ating human experience, kaya may maririnig ka or may encounter ka na magsasabing we are not human beings having a spiritual experience. We are spiritual beings having a human experience. So, baliktad siya, no? Yung human, ito talaga yung ating true self, and then yung human experience, spirit in human form. So, yun yung ano niya, yun yung parang, madaling sabi, we are spiritual beings in human forms, having different personalities, having different human experience. And ito, masasagot na natin yung isang purpose of life, which is yung human experience, no? So, yun na. So, madaling sabi, yun na yung purpose of life. Yung ating experiences. So, syempre, dahil kaya nagka-iba-iba or kaya unique tayo sa isa't isa because of this experience, no? Kumbaga, si God kasi, 'di ba, all-knowing siya, all-powerful. Ang isang purpose ng life is para si God magkaroon siya ng all experience. And naa-accomplish yun or nagagawa yun through our human experiences, yung iba't iba nating experiences. So parang tayo yung extension ni God or parang representation ni God dito sa physical world para ma-experience natin yung buhay. Diba? Kasi nga, 'di ba si God all-knowing siya. All-knowing si God, pero kumbaga
nagkakaroon kasi siya ng iba't ibang perspective of that knowing from different angles. Kumbaga, halimbawa, parang ganito, sabihin natin na, let's say, love. Let's say love experience. So, kumbaga kung tayo, tao, di ba, alam natin na merong experience of love, pero gusto natin siyang matutunan from different angles or different perspective. Like for example, yung love na na-experience natin sa family, yung love na na-experience natin sa mga pets natin, love na na-experience natin sa mga gusto natin gawin, yung mga bagay na talagang na-enjoy natin gawin, yung what you love doing, yung love natin sa importanteng tao, yung sa mga nagiging partners natin, sa mga yung ka-relationship natin, boyfriend, girlfriend, do? So, di ba, ibang experience of love siya. So, parang ganun yung purpose, no? Yung analogy niya. So, from our different experiences, nagkakaroon ng iba't ibang perspective yung knowledge na meron si God. And then, from our end naman, from our perspective, dahil dun sa mga iba't ibang experiences natin, yun naman yung nagiging way for us to know God. Kumbaga, kung si God, nagkakaroon siya ng experience, tayo, nagkakaroon tayo ng knowledge. So, ganun yung relationship natin. Kaya naman, so yung meaning, so yun, nasagot na natin yung purpose, no? So, yun na mismo. Yung iba't ibang experiences natin sa buhay, yun na yung pinaka main purpose nating lahat. Kumbaga, ito yung shared purpose natin as human beings, no? Kumbaga, ito kasi yung part ni God na na-experience niya through us, through our individuality. So, yung iba't iba nating experience, unique yung experience natin, bawat isa sa atin. So, nagkakaroon ng iba't ibang perspective rin or ng experience rin si God. Kumbaga, tayo nga yung extension dito. Yung meaning naman, so, ito pala, no, importanteng malaman mo rin or ma-share ko na kaya naman bawat isa sa atin is may ginagampan ng napaka-importanteng purpose dito sa mundo, no? Kahit na iisipin mong walang kakaiba or walang yung sabihin natin big mission or yung grand mission na ginagampanan ka, meron. At yun yung buhay na sinasabuhay mo kasi yung experience mo is unique. Walang ibang nakaka-experience mo ng buhay the way you experience it. And wala ring ibang wala ring kaparehas na perspective the way na meron ka. No? So, sobrang unique nung experience mo, kaya naman sobrang ganun ka rin ka-importante. And I hope na dito pa lang is malaman mo that ito yung value na meron ka living this human experience, no? Yung worth mo is sobrang valuable kay God. Siguro kung hindi mo man yun na-experience or hindi mo yun nare-realize, ito, sana yung isang realization and confirmation na napaka-importante yung ginagampanan mong existence, kahit yung simpleng existence mo lang dito sa mundo, nabubuhay ka, nagkakaroon ka ng experience, no matter how ordinary or mundane yung pagtingin mo doon, very important yun. No, kasi part ka nung total experience na meron si God. No? So I hope na ma-realize mo kung gaano how valuable you are. No? And ayun, yun yung number one.
na insight, na hope na ma-share ko. No, hindi kailangan magkaroon tayo ng grand mission, yung change the world, no? Kumbaga, yung simpleng existence natin dito, malaking bagay na yun. Sobrang importante nun. Now, yung meaning naman, dito naman pumapasok yung free will. Okay? So, sulat lang natin dito. So, yun yung purpose. Teka, i-adjust lang natin ng konti. Ay, dito na lang. Okay, so yung meaning naman, dito naman, pumapasok yung free will. Kasi yung mga experiences natin, tayo yung nagbibigay ng meaning doon. Okay, so, di ba, magkakaroon nga tayo ng iba't ibang experiences, no? Tapos, tayo yung nagbibigay sa kanila ng meaning. Let's say, sabihin natin na ito, nagkaroon ako ng bad experience, nagkaroon ako ng good experience. So, yung bad and yung good, tayo yung nag-a-assign nun dun sa experience. Pero from the perspective, from a higher perspective, it is simply an experience. Neutral siya. Kumbaga, both beneficial yon kay God kasi nga, di ba, nabanggit nga natin kanina, kahit ano pa ang experience natin, gaano man yan kaliit, kababaw, kalaki, or kalalim, kaimportante sa pananaw natin, from the higher perspective from God, pare-pareha siyang valuable. Equally valuable lahat. Kasi it's part of the total human experience. No? So, yung meaning, tayo ang nag-a-assign nun. No? Whether yung experience natin, sabihin natin bad or good or yun, kung ano-ano man yung meaning natin, yung malas ako sa buhay or swerte ako sa buhay, mahirap yung buhay, no? So yung life is hard, di ba? So yung hard, tayo yung nag-a-assign ng meaning yun. Yes, life is challenging, pero pag sinabi nating hard, may kasama na siyang parang label or judgment na, kumbaga, yun na, binigyan na natin ng meaning. Parang binuo na natin na life is hard, pero ang daming moments in life na where we experience joy. No, kumbaga sobrang blanket statement tong pag sinabi nating life is hard kasi kahit naman yung mga simpleng bagay, 'di ba, na-enjoy natin. So tayo yung naglalagay ng meaning na yon. No, life can be beautiful as well. If is hard, life can also be beautiful. If life is painful, it can also be joyful. No? So tayo yung nag-a-assign ng meaning na yon. But then again, babalik tayo dun sa purpose natin, yung lahat ng experiences na yon, whether it's hard, it's beautiful, it's difficult, it's bad, it's good, they're all equally valuable kay God. So lahat ng experience natin sobrang valuable. Ngayon, balik tayo dun sa soul para mas maintindihan pa natin yung purpose and meaning. No? So, yung true nature natin is yung soul nga. No? Ito yung talagang essence natin. We are an aspect of God or the aspect of the spirit na nag-evolve tayo into spirit. Now, meron tayong tinatawag na yun yung soul plan. Okay, gagamit tayo ng mga konting terms para mas maintindihan natin. So, bawat soul, meron siyang soul plan para ma-accomplish niya yung purpose of
its evolution, no? Para mag-evolve siya nga, di ba? Yung para mag-evolve siya dun sa evolution niya, dun sa spiritual growth ng soul, no? So, meron tayong soul plan. Ito, before pa tayo mabuhay sa mundo, bago pa tayo mag-incarnate as human being, meron na siyang soul plan. So, di ba kanina nabanggit natin na si God is yung all-knowing, and yung purpose natin is for God to have all experience, di ba? So, tayo yung extension. Now, para kumbaga, masigurado natin na ma-achieve natin yung objective na yon or yung purpose na yon, yung bawat soul, bawat isa sa atin, merong soul plan. So, kung all experience siya, tawagin natin siya yung kasi 'di ba, para simple na lang, yung experience natin is all about love. No? Kasi God is love eh. Kumbaga, yun yung talagang nature ni God. Kumbaga, God is love. Ngayon, gustong, kumbaga, parang, kasi di ba, para magkaroon tayo ng understanding or knowing, kailangan ma-experience natin. What I mean is, halimbawa, para matuto tayong halimbawa mag-swimming or mag-bike, kasi yan yung nakakahiligan kong gawin ngayon. Pwede akong manood ng mga YouTube videos na nagtuturo about bikes, about kung paano yung tamang form, pag magbabike, pag magmamountain bike, ano yung tamang bike na gamitin. Pwede ko yung matutunan sa pagpapanood lang ng YouTube videos. Pero hanggat hindi ko ginagawa na mag-bike or hanggat hindi ko ginagawa na ako mismo yung magbibisikleta, yung pumadyak, maghawak ng manibela, lumabas ng kalsada, magbisikleta, yung knowledge na yon will remain a theory or hindi ko siya naiintindihan sa madaling sabi. Kaya ini-experience ko siya kasi once na na-experience ko siya, mas nagkakaroon ako ng better understanding and mas nakikilala ko or mas nalaman ko yung aspect of myself. Mas may natututunan ako about myself. No, so ganun din yung parang analogy nung kay God. Kumbaga, yung love, gusto nating ma-experience in different ways. So, yung love, ito kasi yung total experience natin. Ngayon, di ba sabi nga natin, maraming aspects. So, ano ba yung mga aspects of love? Sabihin natin na kindness, so joy, peace, ano pa ba? Abundance, patience, love is kind, love is patient, di ba? Meron tayong ganyang passage sa Bible. Ano pa ba? Courage. The word courage comes from root word niya is core, so the heart. No? So yun yung pinagmulan ng word na courage, no? So it's an aspect of love. Ano ba? Isip ka pa ng aspect of love. So marami yan, di ba? Humility. Yan. So, yan yung iba't ibang aspects of love. Now, yung sa soul plan, dito siya nakapaloob.
So, meron tayong ito yung sabihin natin na theme. Yung soul plan, dito nakapaloob yung life theme. Yung tema daw ng buhay. Na mai-experience natin, life theme, yan, dun sa buhay natin bilang tao. No? So, yung life theme na yon, yun yung nakapaloob dito sa soul plan. So, for example, yung life theme na na-assign, na napili ko, kasi before incarnation, ginagawa natin tong soul plan or pinipili natin tong soul plan, dinidesign natin to along with our spirit guides. So, meron tayong mga spirit guides, no? So, dinidesign natin yung soul plan natin. Ito yung blueprint ng buhay natin, no? So, for example, ikaw, siguro sabihin natin kindness, yung life theme na napili mo. And then, ito yung main theme, sabihin natin. And then, meron ka pang ibang gustong matutunan, di ba? Na iba't ibang aspects of life. Pero, for the sake of this discussion, let's say, isang theme lang, no, per soul plan. For example lang. Ako naman, ito, and this is true for me, siguro. Kasi talagang all throughout, parang ito yung recurring na theme na na-experience ko sa iba't ibang aspects of my life, no, patience. No, so, ito ngayon, ang parang ano dito, ano tawag dito, ang twist. Since let's say, gusto mong yung soul plan natin is may experience yung kindness, pagdating natin sa dito sa mundo, yung human experience natin, kabaliktaran nung kindness, yung mostly may experience natin. Kasi, di ba, ayun pala, no, nakalimutan ko. Wisdom. Yan. So, para kasi matutunan natin yung kindness, di ba? Kailangan natin ng basis or ng comparison. Kumbaga, to know what is, we have to experience what is not. Ulit. To know what is, we have to experience, know what is, we have to experience what is not. Pag yung kindness yung theme na napili mo, for example, sa buhay, ang twist is, yung mga ma-experience mo dito is yung opposite. Siguro makakasama mo sa dito, yung mga makakasama mong tao, makikilala mong tao, makakasalamuha mo is yung talagang hindi maganda yung pakitungo sa'yo or malupit yung mga naging experience mo, talagang mahirap yung naging re-experience mo with these people. At dahil doon, natutunan mong maging mabuti sa kanila. Hindi naman agad-agad, let's say, nung una nagrebelde ka, pero later on, as you mature, as you grow spiritually, kasi yung soul mo, naging aware ka na this is your higher purpose, no? Later on, natutunan mo, na-realize mo na yung mga experiences mo pala sa buhay, kaya sila ganun kahirap, kaya ka naka-encounter ng mga difficult people in your life is for you to experience or to know kindness. Kasi, paano mo malalaman kung ano yung left kung hindi mo alam yung right? Paano mo malalaman kung ano yung up kung hindi mo na-experience yung down? Wala kang basis eh. Paano mo nasabing up siya kung puro up lang? Diba? Paano mo masasabing left siya kung walang right? Paano mo masasabing mali kung, or baligtad, paano mo masasabing tama ang isang bagay kung walang mali? Diba? Wala kang basis. So,
Itong physical world natin is a world of duality, kung tawagin. Or world of opposites. Yun yung ibig sabihin ng duality. Kumbaga, opposites, parang dual, no? Meron siyang dual side. Kumbaga, same coin, pero magkaibang side, no? So, ganun din yung na-experience natin, no? Isang essence lang siya, pero different side. So, yung sa isang side is yung kindness, pero yung sa isang side niya is, yung hatred, or kung ano man yung opposite nung life theme na meron yung soul mo. And then, yung sa soul plan, kasama rin dito na nagpaplano is yung mga makakasama mo, makakasalumuha mong other souls, no, na mag-i-incarnate din, at sila yung tinatawag nating soul family. Kumbaga, ito yung kumbaga sa spiritual realm, ito yung mga, lahat naman tayo, one family. Pero kumbaga, ito yung kumbaga, maaaring nagsishare kayo ng same theme, no? Or similar themes in life, no? And then, dito rin papasok yung, within that family, dito rin papasok yung soulmates, no? Kasi itong, yung earth is, kumbaga, school for the soul. So, kung school siya, meron tayong soulmates, di ba? Kung sa school merong classmate, yung school at similarly, no, meron tayong, ito yung mga lessons na matututunan natin, no, yung mga life team, nandiyan na rin yung mga life lessons, which is all about love, no, iba-ibang lessons lang, pero ang lesson nating lahat is love. So, yan yung mga makakasama natin sa human experience natin, yung ating soul family and yung mga soulmates na gagampanan yung mga roles na para ma-achieve or ma-accomplish natin yung life theme or ma-apply natin or ma-accomplish nga natin yung plan, no? So, meron din yung mga soulmates natin, meron din silang iba't ibang plan, may iba-iba rin silang life theme, pero magkaka-connect sila, no? So, for example, yun nga kanina, kindness, no? Example natin. So, maaaring yung taong, let's say, yung mother mo or yung father mo naging difficult siya sa'yo or naging malupit siya sa'yo, pero on a higher perspective, no? You share that love between you, no? Kaya nga, kumbaga, ganun nyo kamahal yung isa't isa, no? Para gampanan nung soulmate mo yung mahirap na role to be your, let's say, example, your mother or your father, nagagampanan yung mahirap na role, no? Yung challenging na role, father. Let's say, no? Example lang to, no? Na halimbawa, hindi mabuti yung pagtrato sa'yo as their kid, as their child, no? And later on in life, parehas nyong na-realize na from a different perspective, eto na, dito na papasok yung different perspective. Ikaw, from being their child, no? Natutunan mo yung kindness, no? Natutunan mo yung forgiveness. Yan pala yung isang main lesson natin, forgiveness, para matutunan natin yung love. No, yan yung way, no? Yan yung the only way is to forgive para matutunan natin yung love. No, para ma-realize natin yung lesson na we signed up for,
no, yung soul plan, no. So in our example, yun nga, later on in life, no, nagkapatawaran kayo, you learn to forgive yourself, and yung mga taong hindi nakagawa ng mabuti, let's say your mother or your father or kung sino man siya, no, pero and through that experience, ikaw natutunan mo yung kindness from your perspective as a child, and sila naman na-realize nila later on through forgiveness. Then first, forgiving themselves, no, kasi dun sa mga nagawa nilang mali. And then from that perspective, natutunan din nila yung kindness, no? So kung mapapansin mo, same yung lesson natutunan pero from different perspective. Magkaiba kayo ng experience pero parehas nyong na-accomplish yung soul plan nyo. So in that sense, lahat tayo in one way or another na-accomplish natin yung purpose in life, no? So ngayon naman, meron sigurong iba sa atin, meron talagang mga malaking gagampanang role dito. Let's say, example dyan, yung mga talagang malalaking personality tulad ni na si Jesus or si Gandhi, si Mother Teresa, no? So meron silang kumbaga sabihin nating grand mission which is part of their soul plans din, no? And yun naman ay para kumbaga for the benefit of all. Kumbaga para kumbaga sa isang personality mas marami ng ma-accomplish or matutulungan na ma-achieve yung soul plan, and para lahat tayo matulungang mag-evolve yung souls natin. Kumbaga, nag-sign up sila for a big mission, no, para hindi lang para for their own benefit, no, kundi para sa ating lahat. So pinaka best example nga diyan is si Jesus. Kumbaga, dahil doon sa naging experience niya, no, sobrang laki ng kumbaga parang na-boost tayo yung growth natin, yung kung nasa babang-babang level tayo, no, nung mga times ni Jesus, sobrang baba nung consciousness talaga, yung level of consciousness. Kumbaga si Jesus talaga yung nag-bridge, no? Kaya sinasabi niya, ano yun? Yung parang I am the way, di ba? Parang sinabi ni Jesus kasi siya yung naging way natin pabalik. Kumbaga tinulungan niya tayo, no, pinakita niya sa atin yung way, siya yung nagbigay ng example kung paano i-accomplish yung soul plan, paano natin matututunan yung lessons natin, paano natin, how can we live a life based on love, no, para how to become a perfect spirit na tulad ni God, no? Parang si Jesus talaga yung best example, no? Siya yung nag-represent talaga, no? Pinakita niya sa atin yung way. So, ayan, ito yung pinaka-grand design, no, nung experience natin, no? Hindi lang dito sa material world, kumbaga pati na rin yung kumbaga ito na nga yung meaning and purpose na related dun sa mas malalim. Kumbaga hindi lang siya yung tipong kasi usually pag sinabi nating purpose, parang ikinakabit natin siya sa mission or kung ano ba yung kailangan nating gawin, no? Based siya sa doing. Pero ito yung explanation na based on being. Diba? Kung sino talaga tayo and yung ginagampanan nating very important role dun sa grand plan na ito, no? Dun sa overall design of life. No? Hindi lang yung life natin dito sa earth, kumbaga pati na rin dun sa afterlife natin. Kasi itong
buhay natin sa mundo is kumbaga parang prep lang 'to. Kumbaga kung school, no, kung isang university, 'di ba? Yung universe natin is university. University. Yung Earth is isa lang siya sa mga schools, no? Or isang level lang siya. Prep lang 'to. Itong Earth, preparatory. No, tamang-tama, tumpak dun sa word, prep. Preparatory para dun sa mga susunod pa na stages of our evolution as a spiritual being. As a soul evolving into perfect spirit. So, ayan yung ating purpose, and I hope nakatulong ito para magkaroon ka ng better understanding or grander perspective, no, ng higher perspective. And I hope na through this, magkaroon ka ng realization din na sobrang importante yung existence and yung experience mo dito sa mundo. So, enjoy, no? Kumbaga, yun nga, yung meaning na napag-usapan natin, life doesn't need to be hard, no? Kumbaga, kung natutunan natin yung life na through suffering, pwede rin nating matutunan yung meaning and purpose of life through joy, through beauty, no, through masasayang experiences. And nandun na tayo sa stage na yon of our evolution na hindi na kailangan talaga na mag-suffer. No, although, yes, siguro may mga times na kailangan may mga challenges para magising tayo or ma-boost tayo, maging catalyst, kasi yung pain, it serves as a catalyst for our spiritual growth. Yun naman yung higher purpose ng mga difficult experiences natin. Lahat may reason siya, no? Dati ako, nung hindi ko naintindihan, sabi ko, bakit ba ganito ang hirap ng experience, ang hirap ng buhay, diba? Ngayon, hindi naman mas naging madali yung buhay, pero kumbaga nagkaroon lang ako ng higher perspective, nagkaroon ako ng higher meaning na dati, no, sinasabi ko lang, everything happens for a reason, no, although hindi ko alam o hindi ko pa alam kung ano yung reason na yun. Pero ito, unti-unti, mas lalo kong naintindihan yung reason for our being, reason for our experiences in life, both painful and beautiful. Pareho silang meaningful. No, hindi sila meaningless, pareho silang meaningful. And I hope naging meaningful itong conversation natin. Marami pa tayong pag-uusapan sa mga susunod. Mas lalaliman pa natin yung usapan natin. So, ito pala yung simula. Thank you for sharing this conversation. Kung meron kang insight na nakuha from this, let me know in the comments below. Or kung meron ka pang questions, let me know din para pag-usapan natin sa mga susunod na discussion. For now, thank you. Thank you so much for watching and listening, and I will see you in the next one. Thank you. Bye-bye.